And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, breaking news. Court of Appeals freeze Apollo Kibuloy's bank account and properties. Nako mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin niyan mga kababayan? No, pinapa-freeze na po mga kababayan ng Court of Appeals itong mga ari-arian ni Kibuloy kasama yung kanyang bilyon-bilyong pera mga kapatid sa bangko. Nako, napakagandang balita nito mga kapatid at napakasamang balita nito para sa mga DD shits. Dahil malaking kawalan ito mga kababayan sa kanilang fundings, sa kanilang ginagawang destabilization movement laban sa presidente. At ito guys, paniguradong panigurado, lalabas na talaga si Kibuloy dito mga kapatid. No? Kasi nga mga kababayan, mauubusan na ng pera itong si Kibuloy, no? Na gagamitin sa kanyang proteksyon kung saan man siya ngayon. Nako Kibuloy, lagot ka na talaga. Pati pera ni Digong yata mga kapatid, madadamay pa. Napakagandang balita dito mga kababayan. Sabi dito, the Court of Appeals has ordered freezing of doomsday preacher Apollo Kibuloy's assets and properties. At ito ba guys, the appellate court granted the petition filed by the Anti-Money Laundering Council seeking to freeze the preacher's bank account and properties. Nako mga kapatid, ito na ang katapusan ng kanilang maisog. Ano nga mga kababayan, isa kasi sa nag-finance dyan mga kapatid sa kanilang tawag dito, itong kanilang ginagawang maisog rally mga kababayan ay itong si Kibuloy. No? Ito po lahat mga kapatid nagfa-facilitate sa kanilang mga kwan dyan, sa kanilang mga aktibidad dyan laban sa gobyerno. At ito din mga kababayan, ang pinagkukunan nila ng sahod dyan itong mga DD shit vloggers para birahin ang Marcos government. Nako mga kapatid. At ito guys dapat lang talaga itong ma-freeze mga kapatid. No? Tama talaga itong naging decision ng Court of Appeals mga kababayan na i-freeze itong mga asset ni Kibuloy. Kasi nga mga kapatid, pag hindi na pwedeng gamitin ni Kibuloy mga kababayan, yung kanyang mga resources, mapipilitan itong lumitaw. Oo mga kapatid, mapipilitan niyang lumitaw. Kasi ngayon mga kapatid, kung saan mang lupalop itong si Kibuloy nagtatago mga kababayan, paniguradong panigurado, binibigyan lang ito ng protection ngayon ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa dami ng pera niya sa bangko. Pero dahil dito mga kapatid, na-freeze na itong kanyang mga itong kanyang mga assets, pati yung kanyang mga bank accounts, yung mga bilyon-bilyong pera yung sa bangko mga kababayan, mapipilitan na itong lumabas kasi wala na siyang pwedeng i-sustain mga kapatid, dito sa mga taong nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Kumbaga mga kababayan, wala na siyang pangbayad. Alam naman natin mga kapatid na ang mga Pilipino mukhang pera. Kaya lang naman may mga dumidikit diyan ngayon sa kanila mga kababayan na tatanggol sa kanila, dahil dito dahil sa dami ng pera na meron itong si Kibuloy. And take note guys gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, may hinala din ako na itong mga unliquidated na mga budget nitong mga Duterte mga kapatid, may posibilidad mga kababayan na nakahalo yan dyan sa assets ni Kibuloy. Kung kaya't mga kapatid, ginawa niyang administrator itong si Duterte. Pero ngayon mga kababayan, tapos na yung kanilang maliligayang araw. Nako mga kapatid, may magwawala talaga nito. Pati itong mga DD shit vloggers mga kababayan, putol na ang pondo. Panawagan lang sa ating mga OFW, tigilan nyo na po yung pagpapadala nyo ng mga Gcash dyan sa mga DD shit vloggers na yan. Pinagloloko lang kayo niyan.
'Di ba? Yan lang po ang pakiusap ko sa ating mga kababayang OFW. Huwag nyo na pong bigyan ng pera yung mga lintik na yan. O ngayon, tingnan nyo, mamumulubi na yan. No, mamumulubi na yan mga kabatid. Dahil ipapa-freeze na nga mga kababayan yung kanilang mga assets. At balita ko yata mga kabatid, pati itong SMNI ay ipapasara. Nako! Ayaw pa dito mga kababayan, no? Quiboloy is wanted for child and sexual abuse and human trafficking. There are also standing warrants arrest against him, but he has yet to be arrested by the authorities, no? And according pa dito mga kababayan, the CA ordered freezing of at least 10 bank accounts. Dami. 10 bank accounts mga kababayan, no? Under Quiboloy's name, 7 real properties and 5 motor vehicles, no? And 5 motor vehicles. The freeze order also include Quiboloy's Kingdom of Jesus Christ. Naku, yung kanyang simbahan yata to mga kabatid. And Suarasag Media Corporation, which owns Sunshine Media Network International. O, di ba? Pati yung SMNI mga kabatid, tapos na. O, ngayon mga kababayan, pag itong mga taga-SMNI ay paere-ere pa rin dyan, ibig sabihin yan mga kabatid, no? Sa palagay ko, pwede yata silang makulong. O, di ba? Napakagandang taktika nito mga kababayan, no? Ito yung matagal ko nang sinasabi mga kabatid. I think 2 months ago sinabi ko na ito. Hanggat hindi na-freeze itong account ni Quiboloy mga kababayan, no? Itong kanyang mga assets, no? Patuloy yan na magtatago mga kababayan, no? Kasi nga meron silang malaking reserve na na resources eh. Pero ngayon mga kabatid, dahil sa nangyaring ito, no, na ipapa-freeze na lahat ng resources ni Quiboloy, I don't think so mga kababayan kung hindi pa rin siya lalabas. No? Lalabas na yan mga kabatid. Wala siyang choice kundi harapin mga kababayan yung kanyang kaso. Di ba? Hindi lang yan mga kabatid ha. Maliban dito sa Pilipinas, no, kailangan din niyang managot mga kababayan sa Amerika. Kailangan din niyang panagutan yung kanyang kaso doon. Dahil kung tutuusin mga kabatid, no, hindi yan magkakaroon ng kaso dito sa Pilipinas si Quiboloy kung hindi dahil, no, sa kaso niya doon sa Amerika. 'Di ba? Ayaw niyo ng no? Ayaw niyo ng tawag nito? Ayaw niyo ng mga nire-raid kayo ng mga pulis o kayo na mismo ngayon ang lalabas sa lungga nyo. Ito na 'yon. 'Di ba? Napakagandang balita nito mga kapatid. Magkukusa na si Quiboloy dito mga kababayan na lumabas. At ito mga kababayan paniguradong magre-react ang mga Duterte dito mga kapatid. Magre-react yan mga kababayan. Kasi ako naniniwala talaga ako mga kabatid na may pera itong mga Duterte na nakahalo dyan sa mga assets ni Quiboloy. Kung kaya't itong si Digong mga kababayan, ginawang administrator ni Quiboloy. Diba? Ngayon, tapos na yung kanilang maliligayang araw dyan sa Davao. No? Yung mga programa ng mga DD shit vloggers mga kapatid, tapos na yan. Ay nako. Nako. Patay na yung kanilang mga programa. No? Wala na. Ngayon nga lang mga kapatid na may mga resources sila, sa tabi-tabi na nga lang sila nagrarally. Ngayon, paano pa kaya may mga kababayan kung wala na silang resources? Saan kaya sila pupulutin ngayon mga kapatid? 'Di ba? Gaya nga ng sabi ko mga kababayan, dapat talagang mabigyan ng hustisya itong mga ginawa ni Quiboloy mga kapatid sa kanyang mga biniktima. 'Di ba? Dapat mabigyan ng hustisya mga kababayan. At dapat ang Senado wag nang magpagamit mga kapatid dito sa mga kampon ni Quiboloy. Kasi nga mga kababayan, ang pangit talaga tignan mga kabatid, no, na ginagamit ang Senado para isagawa ang hearing para sa interest nitong ni Quiboloy. Noong nakaraang hearing mga kababayan, nakakadismaya talaga, no? Yung mga pulis, yung mga taga PNP mga kapatid,
pinatawag lang doon sa Senado para bastusin nitong mga taga SMNI na mga kampon ng demonyo. Naku po. Ito na ngayon, no? Karma is real. Karma is real. Nako, mangingiyak-ngiyak na itong mga taga KOGC ngayon, mga kapatid. No? Dapat din yung simbahan nila, mga kababayan, tibagin na rin yan. 'Di ba? Kasi hindi galing sa malinis na pera yung ginamit na pangpatayo niyan, mga kapatid. Ang dami pong mga biktima, ang nagsuffer diyan para maipatayo yung simbahan na yan. Oh, biruin nyo, kinakastigo pag hindi nakakota. Oh, 'di ba? Ginagawa kayong mga ginagawa kayong manlilimos ni Kibuloy para lang sa kanyang kapakanan. Oh, 'di ba? Tama ito, mga kapatid. Tama 'to. No, ang laki ng epekto nito, mga kababayan, sa ginagawa nila ngayong destabilization movement laban sa gobyerno. At least dito, mga kapatid, mapipigilan natin yung napipintong civil war na binubuo nitong mga mautog leaders. Di ba? Napakagandang balita, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, mag-antay pa tayo ng mga updates, no? Kasi nga, meron pa tong headlines mamaya, mga kababayan, sa mga mainstream media. Di ba? It's payback time! Oh, ang galing-galing yung gumawa ng ng mga faking video. Ang galing-galing yung gumawa ng mga faking video. Ngayon, binalikan kayo. Batas mismo ang bumalik sa inyo. Oh, may legal na basihan yan. Kasi meron kayong mga biktima, na nag-witness kung gaano kayo kabalahura dyan. Di ba? Ito, mga taga-KOGC talaga, nanggigigil ako dito, mga kababayan eh. Lalo na yung babae na nagduro doon sa mga pulis sa Senate hearing, mga kapatid. Dapat yan, imbestigahan din yan kasi naniniwala ako, mga kababayan, na yung babae na yan, yung matandang gurang na yan, mga kapatid, malaki talaga ang kinikita niyan dyan sa KOGC. Kaya dapat, mga kapatid, itong mga tawag nito, itong mga alipores ni Kibuloy dyan ng mga opisyal, dapat i-freeze din, mga kababayan, yung mga pera ng mga yan. Dahil saan ba galing, mga kapatid? Yung mga pera ng mga yan, galing yan sa kaban ni Kibuloy. Na kung saan, mga kapatid, questionable yung pera ni Kibuloy. Diba? Napakagandang balita, mga kababayan. Matutulog na sana ako, biglang nag-ring yung cellphone ko. Pina-freeze daw ang mga assets ni Kibuloy. Bye-bye, 51 billion. Bye-bye, 125 million, yung confidential funds. Nako, sunod-sunod yung dagok, ng mga kampon ng demonyo. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na ito. Ano masasabi niyo, mga kapatid? Mag-comment kayo dyan at pakilike na rin ang ating video, At huwag kalimutan mag-subscribe, mga kababayan, para updated kayo sa mga susunod pang balita na aking ibabalita dito mismo sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.